Sinong susunod? Lumipas ang ilang buwan mula nang iwan nila ang baryo sa isang liblib na dako sa paanan ng isang bundok sa Mindoro. Doon nila itinayo ang kanilang tahanan, isang kubo na yari sa kawayan at pawid, napaliligiran ng matataas na puno ng mangga at makakapal na damo. Sa umaga, mistulang normal ang lahat. Nag-iigib ng tubig si Alina. Nag-aalaga si Emma ng manok at baboy. Ngunit sa gabi, nag-iiba ang lahat. Hindi nila maikakaila ang kanilang likas na kalagayan. Kapag sumisilip ang buwan, nakakaramdam sila ng matinding gutom. Gutom na hindi nila kayang mapawi ng karaniwang pagkain. Minsan, umuupo sila sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan ang dilim habang hinahaplos ng malamig na hangin ng kanilang balat. Eman, mahinang tinig ni Alina habang nakatingin sa kawalan. Hanggang kailan natin mapipigilan ang ating sarili? Hawak ni Emma ng kanyang kamay. Kaya natin to. Kayang-kaya. Hindi natin kailangan manakit ng tao. Pero, hindi madaling pigilan ang pagiging nilalang ng gabi. Isang gabi, habang sila'y namumuhay ng tahimik, may dumaan na grupo ng mga ngaso sa kagubatan. Narinig ni Emma ng tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat yapak sa tuyong dahon, ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Matindi ang pananabik sa sariwang dugo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na nilabanan ng bukso ng kanyang kaligasan. Eman, mahinang bulong ni Alina. Alam kong nararamdaman mo rin. Tumayo siya at yumakap sa kanya mula sa likod. Hindi tayo tulad nila, Eman. Hindi tayo tulad ng pamilya ko. Kaya natin maging iba. Pero hindi iyon ang huling pagkakataon na sila ay susubukin. Isang dapit hapon, habang nag-uuwi si Eman ng mga tuyong sanga mula sa gubat, may napansin siyang anino sa di kalayuan. Isang lalaking marungis, may dalang barel at may hawak na lampara. Dahan-dahan siyang lumapit. Hoy! Tawag ng lalaki. Ikaw ba si Eman? Nagulat siya. Paano mo nalaman? Paano mo ako nakilala? Hindi na mahalaga kung paano. Kailangan kitang makausap. Lumapit ito at sa kanya napagtanto si Romy iyon, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa baryo. Payat na, tila ilang linggo nang hindi kumakain at puno ng alikabok ang katawan. Romy? Paano mo ko natagpuan? Matagal kitang hinanap. Hingal na sagot nito. Bumalik ako sa sapa kung saan kayo madalas magkita. May mga bakas ka doon. Sinundan ko hanggang dito. Pero bakit? Delikado dito. Huwag ka nang magkunwari, Eman. Alam ko na ang totoo. Kumunot ang noo ni Romy. Sang gabi, nakita ko kung paano nagbago ng anyo si Alina at nakita kong hindi ka tumakbo. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Hindi ka na tao. Hindi ka na tao, Eman. Napayuko si Eman. Hindi ko gustong mangyari to. Bakit mo hinayaan? Sigaw ni Romy. Alam mo bang may mga nawawala pa rin sa baryo? Sila ang pinaghihinalaan namin, mga aswang. At ngayon, ikaw, kasama ka na nila. Hindi kami kumakain ng tao. Mariing tugon ni Eman. Lumayo ka na lang. Hindi ka dapat nandito.
Ngunit hindi umalis si Romy. Hindi ako aalis hanggat hindi kita na ibabalik. May albularyo sa bayan. May paraan para maibalik kita sa dati. Umiling si Eman. Hindi na ako babalik. Dito ang buhay ko ngayon. Pero Eman, bumaba ang tinig ni Romy, puno ng pagmamakaawa. Ang pamilya mong naghihintay, ang nanay mo, umiiyak gabi-gabi. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Eman. Hindi nakasagot si Eman. Naramdaman niya ang bigat ng dibdib, ang mga alaala ng kanyang ina, ng kanilang lumang bahay. Nang mga gabing nakaupo siya sa harap ng apoy habang kakwentuhan ng kanyang ama. Ngunit nang mapatingin siya sa bintana ng kanilang kubo, nakita niyang nakasilip si Alina. May luha sa mga mata at takot na baka iwan siya. Kinagabihan, habang sinusubukan ni Eman na pag-isipan ang lahat, may naamoy siyang kakaiba sa hangin. Isang samyo ng usok at dugo na pamilyar, ngunit matagal niya nang hindi naaamoy. Biglang dumilim ang paligid, at mula sa kagubatan ay may sumulpot ng mga nilalang. Ang angkan ni Alina. Nandito ka pala. Malalim at nakakatakot na tinig ni Mang Ador. Hindi mo na kami matatakasan. Alina! Ano to? Tanong ni Eman habang hinihila niya si Alina papalayo. Hinahabol nila tayo. Nanginginig na tinig ni Alina. Gusto nila tayong patayin, Eman. Oy, balik sa kanila. Huwag kang tatakbo, anak. Butos ni Mang Ador. Bumalik ka sa iyong tunay na pamilya at dalhin mo ang nilalang na yan sa akin. Gagawin natin siyang handog. Hindi! Sigaw ni Alina. Hindi niyo siya masasaktan. Lumapit si Rene, ang makisig, ngunit mapanganib na aswang. Kung ayaw mong sumunod, ako na ang gagawa. Tumalon siya patungo kay Eman. Mabilis at walang babala. Mabilis rin ang reaksyon ni Eman. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinalubong niya si Rene at nagtagpo ang kanilang mga kuko na parang mga espada. Nagdilim ang paligid. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw at mga kalmot. Nagpatuloy ang labanan sa ilalim ng buwan. Si Alina, gamit ang matatalas na kuko, pinoprotektahan niya si Eman laban sa iba pang mga aswang. Tumalon sila sa mga sanga, umiwas sa mga matutulis na bato, at gumamit ng kanilang bilis at lakas. Ngunit, marami ang kalaban. Hanggang isang iglap, bumagsak si Romy mula sa likuran. May hawak na itak na uli niyang ginamit nung sila'y nangangahoy pa. Eman! Dito! Sigaw niya. Inihagis niya ang itak kay Eman. Nahuli ni Eman ang sandata at sa unang pagkakataon, wala nang maging isa siyang aswang. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang dating pagkatao. Ang tapang na galing sa pagiging tao. Ginamit niya ang itak laban kay Rene. Tinamaan ito sa balikat at nagpaalab ng isang nakakapasong sugat na hindi agad gumagaling. Sigaw ni Rene. Umatras ito habang ang iba pang aswang ay nag-aatubiling sumugod. Huwag niyo kaming pakialaman! Sigaw ni Eman. Nanginginig ang tinig, ngunit matatag ang paninindigan. Hindi namin kayo kailangan! Tumawa si Mang Ador. Malamig at puno ng pangungutya. Hindi pa tapos to, Eman. Babalik kami. At sa susunod, wala nang makakapigil sa amin. Dahan-dahan silang umatras. Naglaho sa dilim
Tulad ng mga aninong bumalik sa gabi, naiwan sina Eman, Alina at Romy. Na hingal sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ng laban, naupo si Alina sa tabi ni Eman. Luhaan. Patawarin mo ako. Dahil sa akin nangyari ito sa'yo. Hinawakan ni Eman ang kanyang mukha. Wala ka dapat ipagpaumanhin. Pinili ko to. Pinili kita. Lumapit si Romy. Pinipigil ang luha. Eman, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ka. Pero, kung dito ka masaya, susuportahan kita. Pero mag-iingat ka. Hindi sila titigil. Tumango si Eman. Salamat, Romy. Sana'y sabihin mo sa kanila sa baryo. Wala na akong babalikan. Pero, huwag mo silang bibigyan ng takot. Basta, magbantay ka, sagot ni Romy. Bago siya muling naglakad pabalik sa kanyang pinagmulan, bitbit ang bigat ng mga pangyayaring iyon. Makalipas ang ilang linggo, muling naging tahimik ang kanilang buhay. Ngunit, alam nilang hindi iyon magtatagal. Sa bawat pagsikat ng buwan, magkahawak ang kanilang mga kamay, nakaupo sa tuktok ng burol, nakatanaw sa bituin. Eman, bulong ni Alina. Baka isang araw, kailangan nating umalis ulit. Maghanap ng bagong lugar. Basta magkasama tayo, Alina. Kahit saan. Sagot ni Eman. Sa malayo, naririnig ang huni ng kuwago at ang awit ng mga kuliglig. Sa gitna ng dilim, dalawang nilalang na minsang tao. Ngayon ay magkasama, lumalaban para sa isang pag-ibig na ipinagbabawal ng kanilang kalikasan. At sa gabing iyon, habang dahan-dahan silang niyayakap ng dilim, alam nila na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Isang pag-ibig na patuloy na lalaban. Kahit sa harap ng gutom, ng takot, at ng mga aninong handang pumatay sa kanila.